Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11. Ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God sa mga Ascended Masters, Spirit Guides, Holy Spirit, Ancestors, Universe, Angels, Archangels, Elementals, and sa mga Animal Spirits po ninyo. Okay, bakit ko po sinasama si Animal Spirits? Kasi po talaga hindi po natin pwedeng i-ignore, no? Hindi po natin pwedeng baliwalain, lalo na po kung talagang yung nag-spend po tayo ng ang daming memories, moments, no, sa ating mga alagang hayop, especially po sa mga dogs, no? Especially po numero uno po 'yan. And sumunod is mga cats, then birds, no, or any exotic na mga animals po na meron kayo, kasi hindi naman po lahat ng tao is more on dogs lang. Yung iba po nag-aalaga ng ahas, salamander, mga ganyan, arowana, mga ganon. So, ito is, kailangan po din natin silang kuhaan din ng mensahe. So, sa ngayon siguro, kuha po tayo sa mga dogs, no? Kuha tayo ng message from your dogs, no? Na talagang etong mga ito is more on nakakaramdam po, no? Ng pagka kayo malungkot, pag kayo may karamdaman, or tipong may heartbroken kayo, mga ganyan, no? So, ano ba yung mga nais nilang iparating sa inyo ngayon na sila'y namayapa na at nakikita nila yung kalungkutan ninyo? So, alamin po natin sa kanila kung ano po yung mga gusto nilang mensahe at gusto nilang iparamdam, iparating sa inyo na for some of you is hindi na po ninyo nararamdaman, but yung presence nila is naandyan lalo na gusto nilang ipaalam sa inyo, no? Okay? So, siyempre, bago po tayo mag-umpisa, gusto ko muna magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat po. Sa mga nag-walk-in po, no, yesterday, sa nag-walk-in po, kilala po nila kung sino to, mga nagpabasbas po na mga a beginner na healer, na talaga ngayon po is 100% na nila po na ini-embrace, na I know they are listening here. It's mag-asawa po na nagpunta. Maraming salamat sa tiwala na pinagkaloob nyo sa akin, na ako po yung napili nyo as your mentor, as your magiging gabay, no, sa spiritual journey ninyo or sa mission ninyo. Maraming salamat, and God bless you, no? God bless you both, no? And naway mas marami kayo matulungan. Ang kailangan lang po talaga dito is lakasan ng loob, tapang ng loob, buwan loob, at lagi nyo pong iisipin na lagi nyo katabi kasama ang Panginoong Diyos Ama at yung mga guides po ninyo na handang-handa pong tumulong po sa inyo. Nasalagin lahat ang mga spiritual attacks, no, na nanggagaling sa mga ginagamot po ninyo. And one thing more is gusto ko rin po magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy po, no, na sa mga nagpa-reading, nagpa-schedule ng reading, nagpa-book ng reading. Maraming salamat po. Especially din po sa mga ilang taon na rin po, no, na hindi ko po na readingan, na nagbabalik po sila ngayon due to some issues, no, like yung isa is nawala ng cellphone daw, nasira ang cellphone, nagpalit ng cellphone, mga tipong gano'n. So, thank you so much, at nagsibalikan po kayo, and God bless you all also. And now, actually, meron naman po ako may mga visions naman po ako, but then, yun po pinapakita po sa aking vision ngayon is still parang always a reminder, no, na ganito yung status ko sa mundo na spiritual, na still andito yung combating, na andito po yung talagang may mga spiritual attacks, no, na talagang pumapasok, no, and normal po yun kasi nga po nanggagamot po ako, and thankful naman po ako kasi po I'm getting more stronger po sa spiritual, no. I can say that powerful, no, but I'm stronger, no? I'm getting more stronger, more braver, no, than before. So that's because of God. As again, sa ginagawa po natin, wala po tayo ibang dapat na makasama kundi ang Holy Spirit, no, mga Ascended Masters, mga Angels, Archangels, Ancestors, Spirit Guides, the Universe, no. Pag tayo po suportado po ng lahat ng mga iyan, wala po tayong dapat katakutan. Okay? And kung meron na po kayo mga struggles sa buhay, mga pinagdadaanan, family matter, family issues, relationship, it's normal, no? So just let go, let God, and magiging maayos din po yan lahat. Okay? Wait lang po.
Okay, so let's resume. So, pray po muna tayo na bago po tayo mag-start. Okay? Sa ngalan Diyos amang kataas-taasan, mahal na Hesus Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakipaspasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan ba nila dugo. Badalangan ba ng Espiritu mga cards ito para po makapagbigay ng mensahe sa aking kung kapanood. Naway kami po inyong patuloy na bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at ang klase ng karamdaman na tukso. At bigyan po ng kaligtasan, napakalakas po, especially po ngayon na magkaroon po ng bagyo or low pressure area po sa aming bansa at sa iba po pong bansa. Naway bigyan po sila ng kaligtasan at nasa ganun po wala pong mapahamak. At sa pamagitan po nito, kami po inyong basbasan, lalo na po sa may mga karamdaman sa spiritual, physical, mental, emotional. Ipuin niyo po sila para po sa kanilang kagalingan. Maraming salamat po. Okay, so let's start. So, dito muna tayo kumuha sa oracle card, no? Kung ano po ba talaga ang gustong message po ngayon sa atin ng ating mga animal spirits. Dahil nagwo-worry po sila sa inyo. No? Nagwo-worry po sila, especially yung syempre yung lagi nyong kasakasama. Yung bang every time na nakita niya pong kayo at may kalungkutan is andyan po yung talagang dinadambahan kayo, no? Niyayakap kayo, nilalambing kayo, mga ganyan. So, tingnan po natin. So, kukuha po tayo dito ng 12 cards para po malaman natin. But again, I'll try. Pero parang gusto ko dito is pick a card. Alam niyo naman pong mahirap itong balas sa akin. Pero kukuha po tayo. With the help of your animal spirits is magbibigay siya ng mensahe dito. Okay? Okay, so they are here. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so kuha tayo ng dalawang cards, no? 2 cards as highlights, no? Kumbaga, ano ba yung talagang ikinawo-worry nitong mga animal spirits ninyo, ng mga dogs, cats, birds, fish, kung ano man yan, no? Kuha po tayo ng dalawang cards. Tigal po is real. And kapatid sa labas. Okay, so gumagawa po sa inyo ngayon, if ever na meron po kayo mga spiritual attacks na nagaganap ngayon or nangyayari po sa life ninyo, maybe for some of you, tigal po is andito yung possible po na minsan parang namanhid, no, namamanhid ang inyong mga maybe half body na para maisip ninyo, no, na ito is baka mamaya high blood na kayo, mataas na ang cholesterol ninyo, mga tipong ganon. So, for some of you, sa kaka-experience po ng tigal po, or maybe meron po kayong paninikip ng dibdib, na halos parang yung palpitations po is malala, mga tipong ganon. So, yan po yung mga nararamdaman ninyo. What else? Ang tigal po kasi is marami, no? Nagsusuka, possible na ganyan, nagsusuka po kayo. Parang nag-iinit po na maigi yung katawan ninyo, na kahit po naka-aircon kayo, pero pawis na pawis po kayo. Yung mga tipong gano'n, nakaligo na kayo lahat, nakatapat na yung electric fan sa inyo, pero still, andyan yung talagang pawis na pawis pa rin po kayo. So, may mga gano'n po, yung init na init kayo sa katawan ninyo, or for some of you, parang nilalagnat, pero hindi naman dapat, no? Ibig sabihin, wala namang reason na para kayo lagnatin. So, that's one. And isa sa mga suspect, kapatid sa labas, or maybe ito isang papagawa po din sa labas, no? Or maybe siya mismo ang bumibira po sa inyo, no? So, next is parusa. Walang hababa natin tong konti. So, we have the parusa here. Parusa, cementerio. Naku po. Okay, so there's a parusa, there's a cementerio. Pag may cementerio, syempre, malamang yan, merong death spell yan. Okay, tingnan natin. See. But this is in reverse ko nakuha, no? So, meaning, hindi siya natuloy.
Dahil mahal ka ng Diyos eh. Ito pala, papakita ko sa inyo. Dahil mahal ka ng Diyos. So, siya man isa po sa sementeryo para alam niyo, ilubog kayo sa lupa, no? Isama kayo sa mga lapida doon, no? Pero hindi po to nagtagumpay because yung death spell na gusto nilang ibigay sa inyo is nag-reverse. So, maglamang to is backfired po to. Kaya dahil mahal ka ng Diyos Ama. So, for some of you, malamang hindi po, dahil sa hindi nga po nagtagumpay yan. So, ang ipupush nitong mga ito, no, is ang barang. So, ibig sabihin, for some of you dyan, may mga gumagapang na hindi nyo naman po nakikita, pero nararamdaman nyo yan sa ulo, sa balat, sa likod, no, or worst, sa mga private parts ninyo. No? So, pagka mga ganito po, no, ito is talagang considered as parusa. No? As in, pinarurusahan po kayo nitong kapatid nyo sa labas. Maybe, because of, pagkaganto naman po mga kapatid sa labas, is ang kadalasan pong nagiging issue dyan is mga properties. No? Inget, no, mga ganyan. So, yan yung mga matalas. And, ito yung description. So, matangkad na bilugan ng katawan. Kung halimbawa, meron kang kapatid sa labas na 3, 2, so kung sino naman dyan na matangkad na bilugan ng katawan, siya po ang namumuno. Siya po ang may gawa. Yes, because we have the barang here, so may insekto sa katawan mo talaga. Andito siya eh, no? Andito si barang. So, meron talaga. So, yan yung gustong ihatid sa inyo ng animal spirits ninyo. But, Panginoong Nazareno is to the rescue, no? Aside sa mahal ka ng Diyos, is andito si Nazareno to rescue, to protect you, to save you, and to heal you. And, kailangan mo ng manggagamot. So, kailangan, syempre, pagka ganito po talagang meron kayong tigal po, number 1, hindi po maganda yan kasi hindi po kayo makakapagtrabaho, hindi kayo makakakilos, kahit po kayo nasa bahay lang, hindi naman po pwede kayo lagi na lang po nakahiga. Sino po magluluto, sino po mag-aasikaso, especially po ito sa mga nanay or tatay, no, na kailangan mong magbanat ng buto. Pero kung may tigal po kayo, ang gagawin po niyan, kung kayo nagtatrabaho, babanatan nyo po ng sick leave yan. So, alam niyo po yun, hindi kayo magkakaroon ng growth. So, better po na talagang mag-visit po kayo sa manggagamot. No? So, kung kailangan nyo po ng tulong ko po, no? So, mag-chat lang po kayo. Para po to know or para to confirm, no? Yes, mahirap po talaga ang mag-isa. Mahirap po talagang parang, yes, kung halimbawa po, no? Kayo po is a healer, but a beginner, no? Kailangan niyo po talaga ng tulong namin, no, ng mga healers, no, para po kayo talaga magkaroon po ng kagalingan, protection at the same time, no, kailangan po. Marami naman po kami, dito kahit po sa YouTube, marami naman po mga healers dyan na pwede niyo pong kontakin aside sa akin, meron naman po. So, kung kanina po kayo kampante at kanina po kayo parang tiwala, no, yun po ang kontakin ninyo. Or meron naman po kayo dun sa lugar ninyo, mas maganda. Kasi mas maganda po talaga is kung kayo po ibibisita sa mga manggagamot. Okay? So, ito po yung first message sa inyo ng inyong mga animal spirits. So, please, kailangan nyo po maging aware dito. Okay? So, let's see kung ano pa ang nais sabihin sa inyo ng mga animal spirits ninyo. Let's see kung ano pa yung ibang mensahe. Alam nyo, napakalaking puntos po ng mahal ka ng Diyos, no? Napakalaking puntos po nito. And nandito po si Nazareno. So, anytime po na talaga meron kayong mga atake, hindi po magtatagumpay ang mga iyan. In Jesus' name. Okay. So, let's see kung ano pa po ang message sa inyo ng inyong mga animal spirits. Two cards. Okay, we have this, ito muna pala. 7 of Cups, no? We have the 7 of Cups, the 2 of Swords in reverse, no? Wait lang po. Okay, so sa first 2 cards, dito sa ating tarot cards, no, is we have the 7 of Cups upright siya, no? So now is, andito yung take a step back, no, and look at the bigger picture. So, ang kailangan, eto po itong dalawang to, itong 2 of Swords in reverse and 7 of Cups is
isa lang po sinasabi nito sa akin. Mas nagkakaroon po kayo ng, yung activation po ng third eye ninyo is mas nagiging wider, or mas nagiging yung clarity, or parang yung pagiging clear is mas nandiyan dyan. Mas, alam niyo po, i-try niyo pong pumikit, no? Tumitig po kayo sa isang bagay, and pumikit po kayo, nakikita niyo rin po sila. Though for some of you is medyo blurry pa, pero still, ang kagandahan dito is nakikita nyo pa rin po, no, kung ano po yung posisyon. Halimbawa po, tumitig po kayo sa isang TV, or sa isang cabinet, no, or pinto. Pero pagpikit nyo po, naandun pa rin po yung parang shadow niya. So, your third eye dito is talagang open na po yan. Ano? Pero, may times po talaga na bukas siya, may times na hindi. But for some of you, since dito na po yung parang mas nagiging wider na siya. Kumbaga dati parang ang nakikita mo lang bilog, no? Parang bilog lang, or pabilog na papalaki ng palaki yung bilog. But now it's parang isang big screen na possible na dating parang 10 inches lang na screen, but now is parang nasa 43 inches na siya. So mas nagiging malawak na po yung tingin nyo, or once na nagkaroon kayo ng dreams, or especially sa vision, is mas nagiging yung clarity is nandiyan na. Okay? So mas mas nakikita mo na. And now dahil sa mga ganyan is mo na siya, na parang nabibigyan mo kagad siya ng action, no? So parang awareness, no, is nandiyan na. Okay? So let's see kung ano pa. Yan yung tipong mas malakas ang pakiramdam mo ngayon, na tipong kahit nakapikit ka, kita mo, nakapikit ka, ramdam mo. No? Lalo na yung mga unseen, no, na entities is alam mo na. And we have the Two of Cups. Yes, so mas naging rin dito yung connection mo, especially dito sa mga spirits, no. Yan sa animal spirits, sa mga nawala o na maalam na mga spirit guides mo, I mean mga animal spirits, no, is andito talaga yung big connection, or talagang napakalakas na connection sa kanila. So mararamdaman mo yan na parang may humihipo sa'yo, or parang nag-goosebumps lang yung part ng halimbawa binti mo, or bandang dito lang na nag-goosebumps, no. So they are just parang hinihipo kayo, or hinahaplos kayo na, hey, andito ako, huwag ka mag-alala, andito kami. Gusto nilang iparamdam sa'yo yung presence nila through sa mga ganon, sa goosebumps mo, or maybe sa ulo mo may humahaplos, no, na hindi masakit, ha, syempre mga ganon hindi masakit. And for some of you, parang alam niyo yung parang may dumaan kayo sa aircon, yung lamig. So yan, isa yan sa mga paramdam nila sa inyo. So through that is dyan yung talagang gusto nilang iparamdam sila na andito kami, na nagmamahal sa iyo, relax ka lang, kami ang bahala, yung ganun. Okay? Okay, so let's see kung ano pa. Oops. Hangman, Four of Swords, okay, Knight of Cups. Lagyan natin dito yan para pagkasyahin natin yung iba. Okay. So for some of you talagang parang till now nakikipagdigmaan kayo sa lahat ng bagay, ha. Kasi kumbaga andito yung parang for some of you talaga may bigat, or maybe there's a negative energy, or maybe parang still nandito ka sa full of sacrifices. We have the Devil card, oh. See? So, bottom of the deck is the Devil card. So, kailangan nyo lang po talagang paglabanan to. Kailangan nyo paglabanan to. Kailangan nyo pong i-release. No? Kailangan nyo pong mag-release. Okay? Kailangan nyo pong i-release lahat ng mga burdens, sorrow, sadness, anything, no, na nagbibigay sa inyo ng bigat, no, and parang i-divert nyo po siya sa ibang bagay. Hindi nyo po kailangan magkulong sa ganyan, dahil matutuwa to, no, matutuwa yan, especially kung meron po kayong especially sa relationship, no, na medyo parang 50-50, wag po kayong bimitaw. Okay, let go, let God, keep on praying. Okay,
Kasi nakikita ko na dito sa Four of Swords, no? Sa Four of Swords is, and you need to, parang kailangan din some relaxation, no? Or parang kailangan mong mag-spend time alone, no? Para magkaroon ka ng clarity, more on clarity, and tawag doon, realization at the same time. Kasi maybe for some of you, dito is full of confusion kung ano pa ba talaga nagaganap, ano ba talaga ang nangyayari sa life mo, ano ba talaga dapat ang piliin mo, ang dami mong questions, no? So, mag-spend ka ng time, maybe kailangan mong lumayo for the meantime, no? Para malaman mo rin kung ano yung purpose mo talaga. Okay? So, we have the King of Swords here, and here is, yes, kailangan mo talaga ng some discipline din sa sarili mo, no? Maybe for some of you is, andito yung masyadong pressure, no? Or parang, wala nang ibang inisip kundi ibang tao. Paano ka naman? No? Magkaroon ka rin ng self-love and self-care na hindi mo po pwedeng pabayaan ng sarili. Okay? Take some time na, yun nga na, number 1 is to rest, no? Or take a vacation, no? Para ma-recharge ka din at the same time. Okay? So, just follow your heart and treat others with love. Ganun talaga. So, ang kailangan mo lang talaga dito is still, no, kahit na ganun po ang ginagawa ninyo na panay, no, sobra-sobra ang tulong ninyo sa ibang tao. But, kamusta ka naman? Kamusta naman yung sarili mo? Kamusta naman yung kapakanan mo? No? So, balance lang. Kailangan isipin mo rin yung sarili mo. Parang bigyan mo naman kahit mga 30%, 40% yung sarili mo. Then 60% yung sige doon sa others na gustong-gusto mong tulungan. Okay? Okay, so what else? And we have the Hierophant in reverse. So dito sa the Hierophant, no, is parang iba sa inyo dito, no, is nagkakaroon ng maybe rejection or parang may nagtutulak sa inyo, no, na parang itigil, no, ang purpose ninyo. I mean, kung ano yung nagawa nyo, maybe mission, task na meron kayo, parang gusto ng mga to kasi, di ba nga, meron nga gumagawa sa inyo spiritually. So there's an attack, no, na talagang parang gusto kayong kumbinsihin na yan bang mga knowledge mo is totoo, yan bang knowledge mo is nakakatulong sa iyo, especially sa mga lihim na karunungan. No, for some of you here, alam ko is talaga nagdadampot kayo sa social media. So, ito po ba is talagang lehitimo na magagamit nyo? Yan po ba inapapaandar ninyo? No? May mga ganun kayo ngayon, especially po to sa mga beginner na talagang ayaw na nilang kayo is mag-level up. No? Pero as long as ito po mga orasyon na nadadampot po ninyo sa papagana po ninyo, go. No? Go. Pero make sure po na lahat po na meron kayo is gamitin nyo po sa tama. Kasi pero ang balik po niyan, hindi lang po sa inyo, kundi sa mga susunod po na henerasyon. No, kawawa po yung mga susunod na mga henerasyon. Hindi lang po sa inyo tatama ang karma. Marami po madadama. So, ang kailangan nyo lang po dito is, again, no, kung meron po mga hatreds, no, and andun po yung mga dumadampot kayo, baka mamaya, ang damputin po ninyo is for revenge. Hindi po para sa ikabubuti ng karamihan. Ang kailangan po dito, mag-release muna kayo, maglinis po muna kayo ng mga sarili bago po kayo pumasok sa spiritual. Okay, next is Page of Wands. So yes, kailangan lang talaga, no, is lahat naman po tayo talaga is may pangarap. Looking forward na tayo magkaroon ng katuparan po lahat ng mga gusto natin sa buhay. So paano ba natin may sasagawa yan? Syempre po, yun sa paggawa rin po ng tama sa tao. Again, wag po kayong atat, wag po kayong magmadali sa mga blessings na binibigay sa inyo ng Panginoon. Again, si God po, pag talaga po nagbigay sa atin ng blessings, yun talaga pong mga pangangailangan po natin. Alam niya po lahat ng mga kailangan natin. Yung mga ginagawa po natin, na kung halimbawa may blessings na po, at naandyan na, tapos ang atin, is sa iba po natin dinala. Kasi po alam ni God na halimbawa, kailangan nila po ng pambayad ng kuryente, ibibigay po sa inyo. Ngayon po, yung pambayad ng kuryente, ang ginawa nyo po, pinang tong-it ninyo, pinang scatter ninyo,
wala na po yun. So, semplang na po kagad yun. Tingin nyo po next month, bibigyan ulit kayo ng biyaya. Hindi na po. Kasi yung pinagkaloob sa inyong biyaya is para doon, pero ginastos nyo po sa iba. Pinanlalaki ninyo, pinambabae ninyo, hindi po maganda. So, ang kailangan po dito, yung blessings po na binibigay sa inyo, kung ano po yung binigay niya at tingin nyo po, yun ang hinihiling nyo, doon nyo po siya dalhin. Hindi po sa iba. Hindi po yung sabihin nyo, ay, hindi, diskarte na lang ako bukas. Ay, baka manalo to, baka lumago to. Ending, wala na. Diba? Okay, so we have 9 of Cups in reverse. Okay, so, yes, for some of you nga, dahil nga dito sa, kumbaga, ang dami nyo nga pong sacrifices, and now is, ang sinasabi ko nga po is, kailangan nyo pong mag-unwind, no, or kailangan nyo pong magpunta somewhere alone, no, para po magkaroon kayo ng, I mean, alam nyo yun, mag-recharge kayo ng energy. Kasi for some of you talaga, lack of true happiness, as in true happiness. Happiness in a way na talagang sa araw-araw, masaya ka, yes, because of, pero yung deeper, na ibig sabihin ng true happiness, wala ka nito eh. No, wala ka nito. Empty ka dito. Maybe for some of you here is, still may mga wants pa rin na wala pa rin po sa inyo. Now, kung meron po kayong mga pangangailangan, gusto sa buhay, antayin nyo po yan kasi there's God's perfect time talaga na darating para po sa inyo. Huwag po kayong magmadali. Okay? Kasi po pagka kayo nagmadali, ang gagawin nyo po, gagawa kayo ng mga illegal na mga gawain. No? Dahil gustong-gusto nyo makuha yan eh. Gagawa po kayo ng mga illegal na gawain. Magnanakaw, magbebenta na kung ano-ano, mga ganon. Na hindi naman dapat. Now is we have the 8 of Cups. Yes, no, make a decision and act with faith and confidence. So, focus ka talaga sa personal truth, no? No, personal truth meaning is, andito yung, kailangan mo lang talaga maging totoo lagi sa sarili mo. Huwag kang parang, huwag mong isipin na halimbawa ikaw isa sa ganitong estado ng buhay. Ang gusto mo is, parang, kumbaga pan-tricycle ka lang, pero ang gusto mo RAV4. Mga tipong gano'n. Parang, ang kailangan mo lang sakyan is tricycle, pero ang gusto mo sumakay ka sa eroplano. Na hindi naman naaayon sa pamumuhay mo. Huwag mong ipilit yung hindi dapat. Kasi, pagka ganun po tayo ng ganun, tayo din po nagbibigay ng stress sa sarili natin. Yung pressure, no? And at the same time, andito yung gagawa ka ng pamamaraan para lang ma-reach yung ganong gusto mo sa buhay. Na, mapupunta sa maling pamamaraan. Kasi masyado mataas, no? Ang kailangan nyo lang po talaga dito is, alam mo yun, search for the truth, no? Na talagang, ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga? No? And, yung path na yun ang sundin mo. Kung nandito ka na sa spiritual journey, no? Or nandito ka na sa spiritual awakening, then, yun ang explore mo, no? Doon ka mag-search, no? Or yun yung palawakin mo. Kasi the more na, again, na nagiging deeper yung relationship natin kay God, the connections, no, is hindi kayo mapapahiya. Okay lang yan, yung mga trials, no, mga minsan kagipitan, nangyayari naman po yan eh, no. Kahit naman po sa mga mayayaman, milyonaryo, akala nyo walang problema yan. Dahil yung mga yan, mga baon po yan sa utang. Na may mga utang din po yan na halos yung iba pinapaikot na lang po, no? Ang talaga pong hindi na lang din po na mong problema ata mga drug lord eh, kasi yan talagang sige ang pasok ng pera dyan. So pero yung mga talagang sinasabi nyo na katulad po natin, ano, na talaga pong umaasa or parang nag-aantay ng biyaya sa Panginoon, pero huwag kayo mag-expect ng ng malaki, and make sure na every time na kayo po yung mga blessings, try to share it, no, kahit po sa maliit na pamamaraan, is napakalaking puntos po sa Panginoon yan. Kasi hindi nyo po sinasarili yung mga blessings din na binibigay sa inyo. And last is, there's always more than one things to do. Accomplishment. Oh, so for some of you talaga andito yung accomplishment, no? Because of, andito yung talagang binibigay mo yung lahat, no? I mean, siguro for some of you talagang, kasi ang 10 of Wands is embracing, no, the wands, no. So, ang dami mong responsibilities, ang dami pong sacrifices, no. But, yes, and burden na andyan talaga, chaos na andyan din, pero andito yung kinaya mo.
It's because of, syempre, nilet go, let God mo yan. And nandyan si God na para tulungan ka na maging, alam mo yun, lighter, na kahit ang dami, yung heavy loads na andyan, ano. But andito yung still, no? Galing nga, kasi na-accomplish mo eh. Kumbaga natatapos mo siya. And again, for some of you here na talaga nandito yung ang dami mong bitbitin sa buhay, responsibility sa buhay. Ano lang, parang kailangan step by step or little by little, no, is ano lang, one at a time ang gawin mo. Hindi yung parang gusto mo pagsabay-sabayin. Isa-isa lang. Makikita mo yan, isa-isa nawawala. Nakakatatlo na pala ako. 3 pala, okay na ako. Yung pang-4 ko pala, okay na pala. Hindi mo napapansin na tatapos mo na yung responsibility mo. Unti-unti. Huwag mong biglain kasi napakabigat pag pinagsabay-sabay mo talaga. Hindi ka makaka-move forward. Mas maganda yung unti-unti kesa yung biglaan. No? Sa lahat yan, sa lahat ng aspeto yan. No, spiritual, kung kayo nagdadasal at isang katutak po ang dinadasal ninyo, mahaba po ang isang araw, i-divide nyo po yung isa into 3 or 2, lighter, no? Hindi siya ganun. Or sa pagkain, alam niyo yun, kailangan po talaga balance. Hindi po natin pwede pagsabay-sabayin yung task kasi tayo rin po mahihirapan. Okay? So, let's see. Kuha po tayo ng ibang message pa. Wala po tayo ng parang pamaala message inyo. Kuha tayo dito ng parang words of wisdom from them, from your animal spirit, no? So just wait for this. Last card. 1. Okay, so lahat yan is nag-reverse na, pero in-upright ko lang. So binato siya or binaba po siya ng reverse. So we have the Ace of Pentacles in reverse, the Hangman in reverse, and the 2 of Wands, 2 of Swords in reverse. Si 2 of Swords hindi ka nilulubayan, ano? Okay, so si 2 of Swords in reverse, 2 of Swords in reverse. So now is, alam mo na or kilala mo na kung sino yung mga nakakalaban mo, no? Kung sino ito mga naiinggit sa'yo or especially binibigyan ka ng mga downfalls or mga test or mga obstacles sa buhay na lahat damay, no? Lahat damay. At least ngayon, this is parang revelation sa'yo, no? To expose kung sino at ano ang mga nagaganap sa'yo. Sa first deck pa lang po natin, which is dito, no? Yung tigal po, death spell na in reverse, no? So now is kailangan nyo pong alamin, no, kung paano nyo po isasagawa para po kayo hindi tablan or bigyan nyo ng protection ng mga sarili ninyo. Okay? So at least ngayon kilala nyo na, and andito yung alam nyo na how to fight, no, and alamin nyo kung paano nyo to mapoproteksyonan, bibigyan ng barrier or boundaries para hindi po kayo mapasok or hindi po kayo tamaan ng mga nitong spell word. Okay? So kasi nagkaroon ng 2 of Swords in reverse. Okay, so ang kailangan nyo lang po talaga is tapang, buong loob, no, and pananampalataya. Okay? So, that's it. And again, sa mga naka-resonate at di pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating video. And sa mga gusto pong magpa-book, please chat lang po kayo, no, for appointment. Okay? So, close your eyes po para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye!